Buti pa kayo, ma'am. May time mag-video at edit. Ako, 1 week pa lang sa DepEd pero parang gusto ko na mag-resign. Kakapasok ko pa lang, pinapa-ready na ako for classroom observation, math, MAPE, Science, and Filipino. Okay, paano ko ba 'to umpisahan? Kasi sa totoo lang, mahirap magsalita kapag wala ka sa sitwasyon. Tama po ba? Ayan. So, kapag ako nagse-share, lagi kong nire-relate 'yan sa sarili ko. Pero ito yung masasabi ko, wala sigurong madali sa umpisa. Lahat mag-uumpisa ka na naku-culture shock, nagugulat, naninibago, kasi first time mong gawin. 'Di tulad kapag ginawa na natin siyang routine or habit, kapag araw-araw mo siyang ginagawa, nakakasanayan mo siya at nagiging parte na siya ng buhay mo. Pero yun nga, kung kakapasok mo pa lang sa DepEd and first time pa lang talaga natin, talagang maninibago tayo. Depende kasi yan eh. Depende yan sa school, depende yan sa lugar. May mga school kasi na big school na tigi-isa lang na subject ang handle nila. May mga maliliit na school na talagang marami or kumbaga lahat ng subject hinahandle. Tapos may mga lugar na laging may bisita, may mga principal na laging naka-check, ayan. Kung titignan naman, eh, lahat naman nagtatrabaho para sa ikagaganda or kaya maganda yung goal. Meron tayong mission and vision. Alam niyo ba ako na-experience ko rin na lalo na nung bago ako, nagsa-sub pa lang ako 'no, ta's lahat ng subject nun hina-handle ko. Siyempre iche-check ka lagi, titignan ka, paano ka magturo dahil bago ka. Hindi dahil sa bago ka, kasi nga new teacher ka. Kailangan makita nila kung magaling ka bang magturo, nagagawa mo ba talaga yung trabaho mo. Tsaka nung una ko pa lang, nung nagsasab ako, umiiyak din ako. Kasi hindi ako marunong gumawa ng lesson plan. Buti na lang may mga raw DLP. Ayun, copy-paste. Sa una eh, copy-paste tayo. Tapos unti-unti matututo tayong mag-adjust, mag-modify. Kasi sa totoo lang, hindi tayo papasok dyan na marunong agad. Hindi lang trabaho, paano pa yung mga batang iha-handle mo? May iba't iba silang ugali, may iba't iba silang personality na kailangan mo ring intindihin. What is the reason? May mga factor bakit sila gano'n. Pagkatapos, sa dami ng subject mo, kailangan master mo yung ituturo mo, tama? Mahirap pumarap sa mga estudyante na hindi mo alam anong ituturo mo. Hindi talaga biro maging isang teacher. Pero ako, grateful ako. Ayan. Masasabi ko rin, hindi pa gano'n karami yung experience ko, pero marami-rami na rin. And yun nga, pinag-pray ko talaga kay Lord. Pinagpe-pray ko ang lahat. Kasi kapag may mga binibigay sa akin, sasabihin ko sa sarili ko, will to ni Lord. May matututunan ako dito. Kaya ko 'to na-experience kasi mas gagaling ako, mas tatapang ako, mas lalakas ako, at mas magagamit ko 'to. Kasi nire-ready tayo ni Lord dun sa plano natin, dun sa gusto natin. Yun nga, sabi ko pinagpe-pray ko lahat, napunta ako dito kung saan ako na permanent and ang laki ng pasasalamat ko. Kasi big help din kapag maganda yung environment. I'm not saying it's perfect, pero yung support system, napakaganda. Yung bang may mga trabaho kayo na hindi ka na pahihirapan pa. May mga co-teacher na kung puwede kang bigyan ng lesson plan, ibibigay. Kung yung may mga reports, narrative reports na puwede naman gayahin tapos i-edit mo na lang, ibibigay nila. So, yun yung kinaganda. And yung mga ginagawa mo, hindi issue. Ang sarap lang sa feeling. Yun yung pinaka, hindi naman pinaka, pero kinikilig ako at isa sa mga pinasasalamat ko. Alam ko ano yung bawal kapag ano yung iba-vlog, ano yung alam mo dapat, eh, what is your limitation. Kung makikita niyo yung mga binibideo ko diyan, kunyari may mga bata, alam ko ano yung limitations ko at kapag mali ako, tatanggalin ko or hindi ko ipo-post. Natutuwa lang ako sa school namin, sa principal namin, sa mga co-teachers ko na sinusuportahan nila ako. Kasi alam nila what is reality, 'di ba? Bilang isang teacher, alam mo, kailangan natin ng extra income. Hindi totoo 'yon. Totoo 'yon, pero dapat ang buhay mo hindi lang iikot sa pagiging teacher. Yes, ano 'to, eh, pinili mo itong profession na ito, hindi nagtatapos lang sa eskuwelahan ang trabaho mo bilang isang teacher. Pero dapat 'wag mong kalimutan na may buhay ka rin. Ako ngayon, yung time management ko inaano ko talaga. Dati kasi puro ako trabaho, dapat matapos ko yung trabahong 'to, matapos ko yung trabahong. Ngayon mas natuto ako, nagpapasalamat ako, dapat may time ka sa katawan mo, sa sarili mo, sa spiritual life mo, financial mo, 'di ba? Nababalanse. Paano nga ba ito balansehin? 'Di ba mahirap sa totoo lang, pero kakayanin. Alam niyo yung 888 rule, sundin niyo 'yon. At ito nga, ano ba ang masasabi ko na gusto mo nang mag-resign? Alam ko hindi ka pa nag-resign. Kumusta?
Magre-resign pa ba? Sa una lang 'yan, and then habang tumatagal nagiging madali po 'yan. Ako no'n nung ano ako, ano 'yun, private teacher ako, hindi ako magaling sa English, aminado ako. Parang ano, 'yun yung ano ko, yung kahinaan ko, weakness ko. Tapos nadala ako sa Montessori. Oo, siyempre mga ano 'yun, mga iba't ibang ano, lahi yung mga estudyante ko. So, kailangan ko mag-aral mag-English. Oh, 'di ba, sa una parang nakakatakot, ang hirap, pero pag-aaralan mo. Tapos makakatulong siya sa'yo, oh, 'di ba? Oh, isipin niyo English teacher na ako ngayon. Tapos, alam niyo ba ang tinuturuan ko grade 1, grade 2, grade 3. Pagkatapos lahat ng subject ako yung magtuturo. Tas lahat ng subject na yun nire-ready ko sa PowerPoint at nire-ready ko ang lesson plan. Ganyan sa mga private. Kayo yung magre-ready ng lesson plan, kayo yung magre-ready ng PowerPoint at ilang subject ang hina-handle ninyo. Maganda na nga dito sa DepEd kasi kung halimbawa ako, dalawa lang yung subject na tinuturo ko. Yung English, ako yung gumagawa ng PowerPoint and lesson plan. Pero yung TLE, binibigay na lang sa akin ng kaparehas kong teacher. O, 'di ba? Habang tumatagal naman, magiging madali yan at kakasanayan ninyo at naku, magiging basic na lang yan. Ako, sa totoo lang, last year lang ako na permanent. Sabi ko no'n, ang dami ko talagang ano, ang laki ng pag-a-adjust ko, ginagamay ko lahat. Ta's yung parang kulang sa akin yung oras na ituturo ko yung mga lesson ko. Kasi ang dami ko no'n tsena-tsena pa, ang dami ko pang pa-games, pa ganyan. Yung pala may mas tama. Along the way matututo tayo. Ngayon masaya ako. Masaya ako dun sa oras ng pagtuturo ko, masaya ako na naituturo ko anong dapat kong gawin. And yun, minsan kasi nakakadagdag pa, paano itong mga batang 'to, bakit hindi natututo, 'di ba? Isa pa yan sa mga stress natin or nakaka-pressure. Pero kaya natin yan. Ang isipin ninyo bakit may classroom observation, para din sa atin yan. Alam niyo kung sasabihin ninyo ako 'no, kung naririnig niyo ako, alam ko yung sinasabi ninyo napakapositibo naman ng teacher na yun. Wala tayong magagawa, kailangan natin maging positibo. But hindi ko ano yun? Hindi ko niro-romanticize kung ano man yung problema o yung hindi magandang sistema sa DepEd. Marami. Marami tayong puwedeng makita, marami tayong puwedeng masabi. Pero dahil marami na tayong napapansin na nakikita, ayoko ng dumagdag. Do'n na lang ako sa titignan ko na lang kung ano yung positibo. Kasi sa totoo lang negative din ako, charis. Pero alam niyo totoo 'yun, negative ako dati. Hanggang ngayon naman may pagka-negative ako, pero nilalabas ng bibig ko, gusto ko ilabas ng bibig ko positibo. Hindi ako mapupunta dito sa teaching na ito kung hindi ako nagbago. Sabi ko kasi kay Lord no'n, "Lord, i-permanent niyo lang po ako. Hindi po ako dadagdag dun sa iba na puro reklamo. Dadagdag po ako doon sa may gagawin po ako, gagamitin niyo po ako. Ako po yung magse-share na lang po ng positivity, pero ito yung sasabihin ko, 'di ba ang dami ko na na-share sa inyo. Pero sabi ko nga nun, magiging transparent ako. Ipapakita ko anong katotohanan. Pero at the end, ipapakita ko paano nalalampasan yon at ano yung ginagawang aksyon sa mga bagay na yon. So yun, kaya natin yan. Try mo muna. Pero hindi ko sinasabing, sige, wag kang mag-resign o sige, mag-resign ka. Pag-pray mo at tignan mo kung para sa'yo, para sa'yo. Pero alam mo, ang daming gustong mag-apply sa DepEd, di ba? Tapos yung iba, ang blessed lang nila, ang swerte lang nila na nakukuha agad nila yung item. Pero at the end, yung iba, gusto ng umalis. At hindi ko kayo masisisi kasi may kanya-kanya tayo perception sa buhay. May iba't iba tayong go. Ayun lang, pero sana sa mga gusto talagang magkaroon ng item, maging permanent, gawin yung buo yung desisyon ninyo, yung loob ninyo, kung ibibigay mo na ba talaga yung buhay mo sa DepEd. Hindi ko naman sinabing ibibigay mo, pero magdesisyon ka, pag-isipan mo ng mabuti. Kaya kung ako sa inyo, nanonood-nood na kayo ng mga tungkol sa DepEd, ano, kumusta ba, ano ba, paano ba maging isang teacher, para alam ninyo, para hindi kayo magulat. Kasi yung iba dito baka akala ninyo, yung iba kasi madali lang talaga sa kanila yung trabaho, yung iba kasi talaga depende talaga sa school, sa mga kasama. Pero always pray, lakasan niyo ang loob niyo, sa una lang 'yan. Pero kung ano yung para sa inyo, go po kayo kung ano yung sa tingin ninyong makakabuti sa inyo. At yun lamang po, thank you po. God bless.